Deserve ko ba ito? Iniisip ni Pura Luca Vega ang epekto ng persona non grata na tampok sa mga lokalidad laban sa kanya. At iniisip niya kung deserve niya ba ito. Atin itong mas laliman na pag-usapan, mga kaibigan. Sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap, nagtataka si Pura Luca Vega, isang drag queen na naging laman ng balita, kung maaari pa siyang pumasok sa mga lugar kung saan inihayag ng lokal na pamahalaan na persona non grata siya sa mga nakaraang linggo. Ipinahayag ito ni Pura sa kanyang Instagram post noong September 18. Dito rin ipinaabot niya sa kanyang mga tagasunod ang mga pangyayari sa kanyang mga pagdalo sa mga korte sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila, kung saan may mga kasong nakabinbin siya. Ito pa ang kanyang post. Ang Maynila ay isa sa 17 na lokalidad kung saan idineklara akong persona non grata ng lokal na konseho. Iniisip ko kung ito ba ay record na bilang ng mga deklarasyon ng PNG, bagamat ang mga PNG na ito ay simboliko at walang bisa sa batas. Hindi pa rin ako tiyak kung paano ito makakapekto sa mga serbisyong nais kong makuha bilang isang mamamayan. Anya, si Pura, isang kalahok sa unang season ng Drag Den Philippines, ay nagbigay rin ng kanyang opinyon ukol dito. Deserve ko ba talaga ito? Kasi sa totoo lang, parang hindi. Walang isa ang nararapat dito. Gusto niyo itong subukan? Wika niya. Ika rin niya sa kanyang Instagram post, A Tale of Two Cities, we went to QC to submit our final pleading for the criminal complaints filed there. No further settings in QC. In the meantime, we then went to Manila to verify if another criminal complaint has been filed there. Surprisingly, people are welcoming at my CR for LGBTQIA+, Toroy. Manila is one of the 7 localities where the local council declared me persona non grata. I think that is a record number of PNG declarations. Although these PNGs are symbolic and non-binding in nature, I am still unsure how this will affect the services I wish to avail as a citizen. Can I even step in the premises? Deserve ko ba talaga to? Kasi sa totoo lang, parang hindi. No one deserves this. Gusto nyo itry? In the end, I think I will be fine as long as these localities, while deeming me for my art and my speech as unwelcome, are also giving their constituents their best in these truly challenging times. Yun lang. Ito pa ang sabi ng Drag Den Philippines Queen. Naging biktima ng matinding pagsusuri si Pura matapos kumalat ang video ng kanyang pagganap ng remix ng Ama Namin sa isang lokal na bar sa iba't ibang social media platform. Nakuha rin ng atensyon ng mga politiko at reliyosong grupo ang mga video at litrato ng kanyang pagtatanghal na nagresulta sa malakas na kritisismo at mga kaso sa korte. Sa kasalukuyan, inanunsyo ng hindi inaasahan na hindi siya tanggap sa hindi bababa sa 17 na bayan, lungsod at probinsya matapos ang insidente. Kabilang dito ang Laguna, Malolos sa Bulacan, lungsod ng Maynila, Bukidnon, Cebu City at ang Dinagat Islands. Protektado ng konstitusyon, ang fraseng persona non grata ay nangahulugang isang tao na hindi natatanggap o hindi inaasahan sa legal na aspeto. Ang deklarasyon ng persona non grata ay hindi nagpapaintulot na hadlagan ang isang individual na pumasok sa isang partikular na lugar. Ayon kay Attorney Richard Tenorio ng Tenorio Law Offices, maaring ito lamang ay isang damdamin o pahayag ng pampulitikang unit ng lokal na pamahalaan na naglabas nito. Akala ko ito ay higit sa lahat ay pampulitika na pahayag ukol sa kanyang mga aksyon, pero sa aspeto ng batas maaring walang legal na bisa ito. Ito lamang ay deklarasyon ng lungsod. Ayon kay Tenorio, ayon din ito sa ulat ng Philstar. Sa isang kaso ng persona non grata noong 2017, sinabi rin ng isang miyembro ng board ng Ilocos Norte na ang ganitong deklarasyon ay ginagawa upang ipakita o ipahayag ang damdamin ng lokal na konseho patungkol sa isang tao na nasangkot dito. Sa ilalim ng konstitusyon, may karapatan ang mga Pilipino na maglakbay. Ayon sa Section 6 ng Artikulo 3 ng 1987 Constitution,
ito ang nilalaman, ang kalayaan ng tirahan at ang pagpapalit ito sa loob ng mga limitasyon na itinakda ng batas ay hindi maaring labagin maliban sa lawful order ng hukuman. Gayon din, ang karapatan na maglakbay ay hindi maaring labagin maliban kung ito ay dahil sa kaligtasan ng bansa, kaligtasan ng publiko o kalusugan ng publiko kung ito ay naaayon sa itinakda ng batas. Samantala, may mensahe si Pura para sa mga lokal na politiko na hindi siya nais na naroroon sa kanilang mga jurisdiksyon. Sa huli, sa tingin ko ay aayos din ako basta't ang mga lokalidad na ito, bagamat itinuturing akong hindi nararapat dahil sa aking sining at salita, ay nagbibigay pa rin ng kanilang pinakamahusay sa kanilang mga nasasakupan sa mga totoong hamon ng panahon. Yun lang, anya. Update sa mga nakabinbing kaso ni Pura. Sa parehong post, ibinahagi rin ni Pura na isinumite na nila ang kanilang team ang huling pagsusumite ng kanilang mga argumento sa Quezon City. Naghain ng mga kriminal na kaso laban sa kanya ang Philippines for Jesus Movement, isang grupo ng mga Kristiyano sa lungsod na ito. Bumisita rin si Pura sa Maynila upang alamin kung may iba pang kriminal na kaso na isinampa laban sa kanya. Wala nang iba pang mga itinakda sa QC sa ngayon. Nagtungo kami sa Maynila upang tukuyin kung may iba pang mga kriminal na kaso na isinampa doon. Nakakagulat na tanggapin ang aming pagdating at mayroong CR para sa LGBTQIA+, taray, anya. Naghain din ng reklamo laban kay Pura ang Hijos del Nazareno Central, isang grupo na kinakatawan ang mga deboto ng itim na Nazareno sa Pilipinas sa Manila Regional Trial Court. At hanggang ngayon mga kaibigan ay hindi pa rin tinatanggap ni Pura na siya ay nagkamali. Pangalawang Kronika 7 verse 14. At kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan, pagpapalain ang kanilang lupain. Oo mga kaibigan, kung nais nating magkaroon ng pagpapala ulit, nais ng ating Panginoon na talikuran natin ang ating mga kasalanan, sapagat ito ang dapat natin gawin upang tayo ay hindi mapalayo sa Kanya, bagkus tayo ay maprotektahan niya sa anumang klase ng plano ng dyablo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo na nais po naming hilingin na patawarin po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Gayon din ang mga tao na nawa ay tulungan niyo sila na makita ang kanilang pagkakamali upang sa ganoon Panginoon ay malinisan po kami sa lahat ng aming mga pagkakamali. Tulungan kami Panginoon na maging kaaya-aya parati sa inyong banal harapan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samantiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.